Everybody. Ano pong mga equipment ang ginagamit natin na kailangang mayroong permit to operate galing sa DENR, Environmental Management Bureau? Meron pong dalawang klase ng equipment. Ito yung tinatawag na fuel burning equipment at saka non-fuel burning equipment. Ang fuel burning equipment gaya po ng generator set at yung ating mga non-fuel burning equipment gaya ng fuel storage tank. Ito pong mga equipment na ito ay kailangan po ng permit to operate dahil ito po ay mga air pollution source installation at ito po ay regulated ng DENR, Environmental Management Bureau. Para magkaroon po ng permit to operate galing sa DENR EMB Regional Office, pupunta po tayo sa website tinatawag po na Online Permitting and Monitoring System or OPMS. Ang pag-a-apply nitong permit to operate, pwede po for the first time at pwede rin pong renewal at pwede ring amendment. May mga validity ang mga permit to operate na ito. Therefore, subject for renewal. So ang ating mga fuel burning equipment, halimbawa generator set, kung ito ay less than 300 kilowatts, pwede po itong ma-issuehan ng 5-year validity. And therefore, 30 days before expiration, pwede na niyang i-renew. So, subject for renewal. May mga permit to operate din na 90 days ang validity, tinatawag na new temporary permit to operate, lalong-lalo kapag highly significant yung capacity. And para masiguro po na yung ibibigay ng regular permit to operate na yung equipment ay pumapasa sa mga standard set ng DNR. So, yung 90-day validity para mabigyan ng permit to operate ng equipment subject for emission testing at kung pasado po sa standard ng DNR yung emission and other requirements sa pag-renew nito before 90-day lapse, mai-issuehan ng um, bagong permit to operate. At pwede po itong maging temporary to regular. And then 4 years and 9 months, after 4 years and 9 months, pwede mabigyan po ng 5 taon. Pero yan po ay nasa discretion ng concerned EMB Regional Office kung ilan taon ang validity period. So ang bawat isa kung meron mang equipment na ginagamit o ino-operate, think of the requirements of Rule 19, Part 4 of the Philippine Clean Air Act. May mga equipment pa nga po na subject for emission testing, especially yung mga fuel burning equipment. At meron lahat ng mga permit to meron mga equipment na required ng permit to operate. Some are exempted at isa sa mga common, ito yung generator set na may capacity na 1 to 15 kilowatts. So pagka 16 kilowatts, kailangan ng permit to operate. Pagka 1 to 15 kilowatts ang capacity ng generator set, exempted naman for permit to operate. So dalawang pwedeng tingnan po dito, anong klaseng equipment, pangalawa, ano ang capacity ng equipment. Halimbawa sa non-fuel burning equipment, fuel storage tank, kapag ang volumetric capacity ng tank ay less than 1,000 liter or less than 1 cubic meter, exempted na yan sa permit to operate. But if it is equal or more than 1,000 liter or more than 1,000 liter, edi required po ng permit to operate.
Ang ibang mga equipment ay subject for permitting. So, ang iba ay exempted. Ang iba namang equipment ay subject for emission testing. Ang iba possibly na ma-exempt. So in summary, yung pong mga generator set, example, na 1 to 15 kilowatts, yan po ay exempted for permit to operate. Therefore, yung 16 kilowatts pataas, required na po yan ng permit to operate. Some of these equipment, especially generator set, pwede pong i-require ng emission testing, lalong-lalo kapag ito ay more than 300 kilowatts. So therefore, 300 kilowatts pataas, required ng emission testing. Pero merong lumabas na bagong memorandum, yung pong mga standby generator set na hindi talaga nag-ooperate more than 200 hours in a year, pwede pong ma-exempt for emission testing. So I hope may natutunan tayo dito sa mga requirements ng Republic Act 8749 or the Philippine Clean Air Act. At maraming salamat po and God bless us all. Thank you.